Okay, so pag-usapan natin itong ah, lesson nyo about factoring mathematical expressions. And so pagdating sa mathematical expressions, ito factoring sa kanila, titingnan mo kung anong klaseng polynomial siya or equation. So nahati yan sa dalawa. Meron tayong tinatawag na special products, tapos yung hindi special products. So doon mo lang hati eh. Paano mo malalaman kung special products sila? Merong pattern. Yung pattern either eto nga sum of two squares, sum and difference of two squares, o yung isa is yung trinomial siya na hindi siya makukuha by doing this. So paano natin malalaman? Ito kasi, ang pattern mo lang dito, ang exponent divisible by 2. Katulad nito, ang exponent ay 16. So 16 is divisible by 2. So magiging 8 yan. Ngayon, ang titignan mong kasunod, 256 or yung number doon sa left side. Paano kung hindi siya number? Paano kung naka-variable din siya? Titignan mo kung ang exponent niya ay divisible din by 2. Kung hindi siya divisible by 2, hindi siya kasama dito sa dinidiscuss natin ngayon. Basta ang dinidiscuss natin, either itong exponent ng variable ay divisible by 2, tapos yung pangalawang term, pwede siyang square root or variable siya, tapos pwede mo ring square yung coefficient niya at divisible by 2 yung exponent. Pero kadalasan ang ginagawang problems kagaya nito, isang term na pwedeng i-divide by 2 yung exponent at isang number na pwedeng hanapan ng square root. So dito, para makuha yung pattern, negative, laging ano yan, addition tapos subtraction. Yun lang laging sign yan. Tapos, yung exponent mo, yung nauuna, di-divide mo by 2, makukuha mo yung 8. Tapos, square root mo lang yung 256. So, 16 times 16 is equal to 256. Kaya, ang sagot natin sa ganito, x raised to 8 plus 16 multiplied by x raised to 8 minus 16. Pag minultiply mo yan, ang lalabas dyan, x raised to 16 minus 256 kasi nga, unlike sign. Tingnan pa natin iba. Kagaya nito, x raised to 22. So, ang gagawin mo dyan, dapat divided by 2, magiging 11. Tapos, hanapan mo ng square root itong 16,129. So, 127 multiplied by 127 is 16,129. And then, itong 224, again, divisible by 2. So, 112. So, yun yung sa special products. Ayan. Paano naman kung hindi siya special products? Kagaya nito. Dito, meron kayong ginagawa kagaya nito. Ito last natin i-discuss ito. Dito kasi, ang nangyayari dito, dalawa yung way ng pagsasolve natin. Meron tayong example sa number 2 at meron tayong example doon sa number 9. So, pwede rin ito sa number 7. So, kayong bahala kung paano ninyo gagamitin. Pero, pinakaunang point na kailangan tignan dito is, meron bang pwedeng i-divide sa lahat ng terms? By the way, pag sinabing terms, ang nakabakod or ang separator nila, addition or subtraction. So, ito, since meron kang isang term dito, tapos addition na, pangalawa na yung kasunod. Tapos subtraction, pangatlo na yung kasunod. So, 3 terms ito. So, dito sa trinomial natin, titingnan mo kung merong variable lahat. So, walang variable lahat. So, hindi mo ma-divide lahat by x. So, since ito lang ang merong variable na x, hindi mo siya pwedeng kuhanan ng monomial, common monomial factor na variable of x. Dito naman, ang titingnan mo, next, coefficient. 20, 54, and 18. So, una mong titingnan, divisible ba by 2? If yes, i-divide mo agad. Kung hindi, 3, 4, 5, and so on and so forth. Since dinivide mo siya by 2, ang naging result, 10, 27, and 9. Paano? So, 20 divided by 2, 10. 54 divided by 2, 27.
So, positive. Negative 18 divided by 2, negative 9. Then, ang ginawa ko dito, since may factor ang 10, ayun nga, 30, tapos merong pwede kang i-multiply doon sa 10, which is 3. So, ano mangyayari? Magiging 10 times 3, 30 siya. Ngayon, 30, ang factor naman kasi nito is, ang factors ng 9, 1, 3, and 9. Meaning, 1 times 9 is 9. 3 times 3 is 9. So, anong gagawin natin? If 30x plus minus 3x is 27x, titignan mo kung pwede mo silang igrupo. Kagaya ng ginawa ko dito. Ginrupo ko itong 10x squared plus 30x, tapos yung minus 3x minus 9. So, dinivide ko ito both by 10x. So, naging siyang 10x. Ayan, 10x squared divided by 10x. Natira na lang yung x. 30x divided by 10x is 3. So, ganun din dito. Tingnan mo. Pwede mo siyang i-divide by 3. So, ilalabas ko yung negative 3. So, negative 3x divided by negative 3 is positive x. Tapos, negative 9 divided by negative 3 is positive 3. Ngayon, titignan mo, yung nasa loob ng close and open parenthesis ay pareho, x plus 3. Kaya yun yung inilagay ko dito, x plus 3. Yung nasa labas, 10x, tapos minus 3. Kaya inilagay ko, 10x minus 3. Ganon siya sinolve dun sa number 2. Ngayon naman, tignan natin dun sa ibang example. Kagaya nito, sa number 7. 13x squared plus 4x minus 17. Tatanungin ko kaagad yung sarili ko, yung 17 ba, tsaka 13, pag sinubtract ko sila, lalabas yung 4. Which is yes, di ba? So, anong nangyari? Ang ginawa ko, 17 minus 13 is 4. Kaso dapat ang 17 ko ay positive. Tapos, ang 13 ko dapat is negative. So, pwede ko bang isulat yan ng 13x squared na magkabaligtad sila? Tignan natin kung pwede. So, buksan ko lang yung notepad. Ayan. So, dito, kunwari, dito, ang nangyari dito, format, yung font natin, lakayan natin muna yung font ng somewhere 20. Okay. So, paano kung 13x squared plus 17x minus 13x minus 17. So, pwede rin bang ganito? Kasi, di ba, eto, pag pinag-add mo to, magiging positive 4x. So, ang hanapin mo, common monomial factor. Eto, parehas silang merong x. So, ang gagawin ko, i-divide ko by x. So, pag dinivide ko ng x, ang matitira doon sa 13x squared, 13x na lang. Plus, yung matitira sa 17x, 17 na lang. Diba? Next, yung 13x minus 17x. Anong mangyayari? Gagawin ko siyang, diba, ilalabas ko yung negative 1. So, negative 1, anong matitira doon sa 13? Negative 13x divided by negative 1 is positive x. Tapos, negative 1, negative 17 divided by negative 1 is positive 17. So, positive 17. So, yun yung lumabas. Anong nangyari? Ang lumabas ay hindi parehas itong dalawa. Diba? So, kung hindi sila parehas, anong gagawin kong susunod? Ang gagawin ko susunod dyan, pagbabaligtarin ko ngayon ang pwesto ng 17x tsaka negative 13x. Yan.
So, kung pagpapalitan ko sila ng pwesto, magiging siyang 13x squared minus 13x plus 17x minus 17. Okay, para mas makakuha natin, ito, i-group mo. Tapos, ito rin, i-group mo. Okay. Since pwede mo silang i-group, ilalabas ko yung 13x. So, 13x squared divided by 13x, ang lalabas dito ay x na lang. Minus, yung negative 13x divided by 13x is negative 1 na lang. Okay. Tapos, plus tayo ng, diba 17x minus 17. Since ang common sa kanila is 17, ilalabas ko na yung 17. So, after getting that, ang gagawin ko ay 17x divided by 17 is positive x. Tapos, negative 17 divided by positive 17, ang matitira ay negative 1. So, since pareha sila na may negative 1 na dito, so, kopyahin natin. X minus 1. Tapos, yung 13x, di ba plus 17 yung sunod? Plus 17. Tapos, hanapin quantity. Ganyan siya. Kaya, nakuha ko yung 13x plus 17, tapos x minus 1. Paano naman kung doon sa example natin dito? Kasi kung dito, ang ginawa ko lang kasi dito, dahil sanay naman ako na tignan agad yung mga possible na factors, nag-come up ako with 3, 5, 4, and 3. Tapos, ano nga, sa solution nga, 3 times negative 3, which is itong 3, multiply by negative 3, lumabas yung negative 9. Tapos 5, negative 4, 20. Nakapag i-add mo yan is negative 29. Pero try din natin doon sa ginagawa natin na groupings. So, 5x squared minus 29x plus 12. So, anong gagawin natin? Hahanap tayo ng factors ng 15 or ng 12. Tapos, titingnan natin kung pwede silang i-divide by themselves. So, kunin nating pattern yung ginawa ko dito. Ito, minultiply ko ng 3, tapos dinivide ko ng 3. So, try natin. Ang ginawa ko, minultiply ko ng, so kunin natin yung 15. 15x squared. Tapos, plus. Sige, mag-plus tayo. Ay, kaso dapat minus, so mataas dapat. Minus, 15, multiply ko ng 2, 30. 30x. Yan. Tapos, minus, or plus natin, 12 divided by is 12 divided by 2 ay 12 times 3 ay times 2. Saan ko galing times 2? Yung 15. 15 tsaka 30. Ayan. So, since ganun na nangyari, ang gagawin ko, plus 24. Plus 24x. Plus 12. So, kung dito pa lang makikita mo, hindi siya pwede. Kasi 30x plus 24x is hindi siya minus 29. So, isip pa ako. Kung i-multiply ko yung 15 by 4 or by 3 muna, 45. Tapos, di-divide ko by 4 yung 12, magiging siyang 3. So, ano mangyayari? Magiging siyang negative 45x plus 3x plus 12, which is 45 plus 3, hindi siya 29. So, tataasan ko. Ayan. Kung tataasan ko na naman, multiply ko siya by 4, ang mangyayari, magiging siyang 60. So, palayo ng palayo. Ang gagawin ko, imbes na ganun ng pattern, i-apply ko siya dito sa pangalawa. So, 12 times 2 is 24. Kaso, hindi ka naman pwede mag-divide ng 2 dito. So, times 3 agad. 36. 36x plus 12. Dahil 3 yan, di-divide ko na ng 3. 5. 5. 36 minus 5
is not 29, di ba? Magiging siyang 21. So, gawin ko siyang 4. 48. 48x. So, divided by 4. Multiply by 4 divided by 4 dito. Hindi rin siya pwede. So, anong next kong step? Multiply ko ng 5. So, magiging siyang 60. Ito magiging 3. So, hindi rin siya pwede. Kaya anong ginawa ko? Ayun lang. Kung ganun ang gagawin mo, matatagalan ka kasi gagawa ka ng trial and error. Kaya, maliban sa step na ganito, maliban sa step na magka-come up ka sa factor na ganyan, mag-iisip ka ngayon ng number na divisible siya doon sa pattern, pero makakuha ka ng common monomial factor, which is mahirap nga talaga. Ayan. Kaya ang ginawa ko dito, naglist lang ako ng mga factors nila, tapos doon ako naggawa ng trial and error. So, para lumabas yung minus 29x squared. Doon ko tinry yung 3 tsaka 15. O 3, 5. Kasi hindi mo siya makuha ng direct katulad dito sa example dito kanina. Hindi mo makuha ng direct na ganyan na ang difference nila is 4. Dito naman, hindi naman kasi difference nila is 4. So, 3, 5 tsaka 4, 3. 4, 3 na yung tinry ko. Tapos, ang una ko, dapat negative itong lalabas dito. So, dapat either ito ang parehong positive, tapos negative to, or negative ito pareho, tapos positive ito. So, ang tinry ko muna, negative itong parehong ito. Ayan. So, kung negative na parehong yan, dun ako nag-try. 3 times negative 4, negative 12. Tapos, 5 multiplied by negative 3 is negative 15. Hindi siya pwede kasi 27 yung lalabas. So, imbes na 3 times negative 4, palit sila. So, 3 times negative 3 yung magiging negative 9. Tapos, 5 times negative 4 is negative 20. So, pag pinag-add, negative 29. Kaya mangyayari dito, 3 times negative 3, yun yung nakuha ko dito. Tapos yung 5, 4 dito. So, paano ko siya ginamit dito? Yun yung isang pattern na gagawin natin. So, pagpalitan ko lang ng pwesto, gawin nating negative 3 dito. And, ayan, ilayo ko ng konti. Masyado na malayo. Next, kukopyahin mo lang yung 15x squared. Kaso hindi mo siya gagawing squared. 15x lang siya. Tapos, dahil nakuha mo yung, pwede ba na, ano muna, dahil nga, ang nangyari dyan, ganito. 15x, tapos, 15x, tapos, 15x din dito. Ayan. Pero, ang mangyayari dito, yung nakuha mo doon sa 3 times negative 3, lalagay mo dito, minus 9. Minus 9. Tapos, yung nakuha mo doon sa 5 times negative 4, ilalagay mo rin siya dito. So, 20. Kaya nagkamap ako sa 15x minus 9, 15x minus 20. Tapos, divisible by 3, divisible by 5. Ngayon dito, hindi mo kukunin yung 3 tsaka 5 doon. Bakit? Kasi as if minultiply mo ng 3 and 5 yung respective na equations, which is sobra doon sa equation natin. Kaya ito yung exception doon sa common monomial factor. Ganun lang siya. Ang ginawa mo dito, ni lowest term, parang ni lowest term mo lang.
since ito, ang common nito is 3, dinivide ko to ng 3. So, 3 naging 5x minus 3. Tapos, yung isa, naging divisible naman by 5. So, 3x minus 4. Kaya, naging siyang, tapos, i-disregard mo tong dalawang to. Bale, 5x minus 3, 3x minus 4. Paano ko malalaman? Di multiply natin. Control C, Control V, Control C, Control V. So, 15 times, 5x times 3x, 15x squared. Tapos, minus 5x times negative 4, negative 20x. Tapos, 3 times, negative 3 times 3x is negative 9x. Tapos, meron kang positive na 12. So, positive 12. Simplify. I-add mo tong dalawang to, magiging yan. So, dito wag palilito. Change sign mo to. Gawin mong addition. Tapos, anong sign ng 9? Dahil wala siyang sign na katabi, ang katabi lang niya is minus. So, change sign ka dyan. Magiging negative. So, dapat negative 9x. Okay? Tapos, kasi ito, wala siyang sign. So, parang minus 9x. So, parang mangyayari dito, plus negative 9x, yung katumbas ng minus 9x. So, wag palilito doon. So, simplify, magiging siyang 29x. Pwede ba nating i-apply dito sa nakuha natin sa 13x squared plus 4x, tsaka 17? Pwede naman. Try natin. So, 13x squared plus 4x minus 17. Same procedure. Tingnan natin. 13 tsaka 1 lang naman. Tapos, meron kang 17 and 1 lang naman. So, either positive yung, either parehong negative yung 13 and 1, tapos positive yung 17, 1, or vice versa. Pwede siyang ganito. Or pwede rin naman na yung pangalawa yung negative. So, for the sake nitong i-discuss natin, ayan. Kaso, sabi niya, ang 17 mo daw ay negative. So, ang ginagawa ko dito, para makasave ako ng time, ipapositive ko, tapos sabi niya yung 13x, ganyan, di ba? So, ang gagawin ko, since sabi niya, positive yan, tapos ito ang negative. Either, ito lang ang negative, or yung 1 yung negative. Either yung 1 yung negative. Ganyan siya. So, kung ganyan siya, tatry natin simplify. So, kung ito muna, ito munang positive, negative yung 17, try mo. 13 multiply by 17 is sobra-sobra kasi 1 na lang siya. So, mangyayari, pagpalitan natin ng pwesto. Diba? Nakapag-save ka kaagad ng time. So, 13 times 1 is 13. Tapos, 1 times negative 17 is negative 17. So, sabi niya dito, dapat positive siya. So, ano mangyayari? Imbes na negative yung 17, dapat negative na daw yung 13. So, ano gagawin ko? Gawin kong negative yung 1, positive yung 17. So, ano mangyari? 13 times negative 1 is negative 13. Tapos, 17 times positive 1 is 17. Kaya pag pinag-add na natin ito, 4x na ilalabas. Okay. After getting that, balikan natin. 13x squared. So, 13x. Ngayon, meron kang minus 13. Diba? Tapos, meron kang 13x na naman, kaso minus 17. So, kahit alin pa dyan ang mauna kasi pareho mo silang ilalagay doon. So, kailangan ba minus? Yan. So,
Positive yung ating 17. Hindi siya, ano, kasi nga positive. Ito, kaya minus kasi negative 13. So, minus 13. Tapos, kunin lang natin yung common monomial factor. Divisible by 13. So, 13, tapos, x minus 1. Tapos, ito, divisible by 1. So, plus 1 lang siya. Plus 1. Tapos, as is pa rin siya. 13x plus 17. So, anong gagawin ko? Ang gagawin ko dito ay ano ba dapat yung sagot natin? 13x minus 1. 13x plus 17 na naman siya. 13x plus 17 lang. Gets. Okay. Dahil ganito siya, ang mangyayari, hindi naman kasi ito yung ano. Tama. 5x minus 3, tapos 3x minus 4. Dinivide natin by 3, dinivide natin by 5. Kasi kinuha natin common monomial factor nila. Dito kinuha natin common monomial factor 13 and yung 1. So, i-disregard natin yan. Ang kukunin lang natin nasa loob ng close and open parenthesis, which is 13x plus 17, close and open parenthesis, tapos x minus 1. X minus 1. Yun ba yung final answer natin? Yes. 13x plus 17. Dinisregard lang natin itong 13 tsaka itong 1. Kinuha lang natin yung common monomial factor nila. Okay. Saan pa pwedeng i-apply ito? Paano naman kung ito ba, na-applyan ba natin to kanina? Sige, try natin ding applyan niya ng ganyan. Tapos, cut natin yung video. Tapos, mag-record ako ng panibago. Try natin ito. Itong habang equation na to. Yan. Yan natin yan. So, again, ganun lang din ulit. Common monomial factor 2 para lalabas yung 10x squared plus 27x minus 9. Tapos, dito na tayo magko-concentrate. Yan. So, ano yung factors ng pwede ba? Ulit. Una, pwede ba ito? Hindi. So, ang gagawin natin, dapat mag-ilista tayo ng factors. Mag-start agad tayo doon sa hindi 10 tsaka 1. So, 2 tsaka 5. 2 tsaka 5. So, next, yung 9. Dahil hindi naman tayo magna 9, 1, gamitin muna natin yung 3, 3. Sabi niya, negative dapat yung 9. So, dapat either isa dito sa factor niya ay negative. So, let's evaluate. 2 times negative 3 is negative 6. Tapos, 5, sige, dito na sa tabi niya. 5 times 3, 15. Pag pinag-add mo to, hindi 27 ang lalabas. So, pag ginawa ko namang negative ito, magiging negative yan, hindi rin lalabas yung 27. Ngayon, ang next na gagawin ko, 10 tsaka 1. Okay, 10, 1 tayo. Tapos, negative na naman. Ito, balik, ganyan lang tayo. So, 10 times 3, 30. Tapos, 1 times negative 3 is negative 3. Pag pinag-add mo to, ang lalabas dito ay 27. Positive. So, yun na. Ito na yung gagamitin natin. Ito yung kalalabasan nila. So, pupuntahan ko na naman yung pattern kanina. Imbis na 10x squared, 10x lang. Tapos, unahin ko yung plus 30. Tapos, 10x lang. Tapos, may minus negative 3. So, minus 3. Tapos, gagawin ko 10 divided by 10x plus 30. Meron akong x plus 3. Tapos, yung
10x minus 3, wala, 'di ba? So, ibig sabihin, dinivide mo lang by 1. So, kung di-divide mo lang to by 1, wala ka nang may lalabas diyan, 10x minus 3 na yan. Kaya ang gagamitin natin, yung 10x minus 3 na agad. 10x minus 3. Okay, since yan na, kunin lang natin. Meron kang 2 dito. 2. Tapos, x plus 3, x plus 3, multiply by 10x minus 3. Yun ba rin yung sagot natin? Yes. Yan o. 2 multiply by, ayun yung 10x minus 3 doon, tapos x plus 3. So, pares lang din ang lalabas. Okay. So, sunod natin itong special na special na equation natin.